Warriors magiging top 4 seed sa West next season. Beal magsisisi, ni-reject ang offer ng Warriors at mas pinili ang Clippers. Ngunit ang desisyon ni Beal nagkaroon ng perfect gift sa Warriors. Ang Golden State Warriors pa rin ang nag-iisang team sa NBA na wala pang ginagawang galaw ngayong off-season, kaya't maraming fans ang nagsisimulang mabahala sa kawalan ng pagbabago, lalo na't kagagaling lang nila sa pagkatalo sa second round ng playoffs. Syempre, gumawa naman ng malaking hakbang ang Warriors noong trade deadline nitong Pebrero nang makuha nila si 6-time All-Star Jimmy Butler mula sa Miami Heat, pero marami ang naniniwala na kailangan pa nila ng dagdag na tulong upang makalaban para sa kampyonato. Noong Huwebes, napalampas na naman nila ang isa pang pagkakataon. Ayon sa ulat, nagkasundo na sina Bradley Beal at ang Phoenix Suns sa isang contract buyout. Ngunit pinili ni Beal na pumirma sa Los Angeles Clippers pagkatapos niyang makalusot sa waivers. Ayon kay Shams Charania, breaking, 3-time NBA All-Star Bradley Beal ay nagkasundo sa isang contract buyout kasama ang Phoenix Suns at planong sumali sa Los Angeles Clippers sa isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $11 milyong na may player option, ayon kay Mark Bartelstein sa ESPN. Isa ang Warriors sa mga teams na naiugnay kay Beal bago pa man siya mag-buyout mula sa Suns, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ayon sa ulat, hindi raw sila nagtagumpay dahil nag-alinlangan ng front office na gumastos pa ng mas malaki. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, hindi umano handang mag-alok ang Warriors kay Beal ng higit pa sa minimum contract. Mula kay Brett Siegel, malakas ang naging pagsisikap ng Bucks na makuha si Bradley Beal na interesado rin sa MIL ayon sa mga source ng liga sa Clutch Points. Ang Heat ay minimum contract lang din ang kayang i-offer matapos nilang kunin si Norman Powell. Hindi rin handang mag-offer ng higit sa minimum ang Golden State. Bagamat maraming tao ang pumupuri sa mga prangkisa na ayaw mag-overpay sa mga tumatandang stars na nagmula sa hindi kahangahangang season, nasa posisyon ngayon ang Warriors na baka kailangang sumugal sa isang player na maaaring magdala ng malaking pagbabago. Ayon sa ulat, papirma na si Beal sa Clippers sa isang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $11 milyong, isang offer na sana'y kinaya rin sanang ibigay ng Warriors. Sa kabilang balita naman, habang halos hindi gumagalaw ang Golden State Warriors sa free agency, malinaw na komportable sila sa karamihan ng kanilang roster para sa darating na season. Bagamat may ilang batayan ito lalo na matapos umangat ang performance ng team kasunod ng pagkuha nila kay Butler, tila masyadong matapang ang naging pahayag ng batang guard na si Brandon Podziemski na makakamit ng Warriors ang isa sa mga top seed sa Western Conference sa susunod na season. Ang Golden State na nagtapos ng season na may 23 panalo at 7 talo matapos makuha si Butler ay nakaabot lang sa play-in tournament sa sobrang siksik na West. Ngunit naniniwala sila na sa isang buong season na magkasama, kayang akay ng core na ito ang team sa mabigat na kompetisyon. Dahil sa malaking halaga ng pera na nakakumit sa kanilang veteranong trio at sa patuloy na hindi malinaw na sitwasyon ni Jonathan Kuminga, wala pa ring ginagawang galaw ang Warriors ngayong off-season, isang babala kung hindi nila maayos ang mga butas sa kanilang roster. Kasabay nito, pinakawalan din nila sina Kevon Looney at Gary Payton sa free agency na nagpapakita ng intensyon nilang baguhin ang anyo ng kanilang team, lalo na sa posisyon ng sentro. Gayunpaman, dahil karamihan sa mga nangungunang sentro sa limitadong market ay nakapirma na sa ibang teams, isa na lang halos ang natitirang option para sa Warriors, ang veteranong sentro na si Al Horford. Dahil hindi maaasahan ng Warriors si Quinten Post na akayin sila sa top seed bilang starter, nakasalalay ngayon ang organisasyon sa posibilidad na makuha si Horford at marahil isa pang guard upang palakasin ang kanilang roster. Sa kabilang banda, nagpakita naman ng magandang performance ang Warriors matapos ang All-Star break. Pinakamahusay sa depensa at pang-7 sa opensa sa buong liga, kaya may tsansa pa rin sila kung mananatiling malusog ang kanilang core na veterano. Subalit habang nananatili silang tahimik ngayong off-season, marami sa kanilang mga karibal sa West ang gumawa ng malalaking hakbang, kaya mas mabigat pa ang kompetisyon kaysa dati. Ang Houston Rockets ay binuo muli ang kanilang team sa paligid ng isa sa pinakamahusay sa opensa sa kasaysayan, si Kevin Durant. Ang Denver Nuggets ay sa wakas nakahanap ng frontcourt support para kay Nikola Jokic sa anyo ni Cam Johnson at Jonas Valanciunas. Ang Los Angeles Clippers ay nadagdagan pa ng firepower sa pagdagdag kina Brook Lopez at John Collins. Bukod pa ron, ang first overall pick sa pinakabagong NBA draft na si Cooper Flagg ay sumali na sa Dallas Mavericks na lalo pang naglalagay sa Warriors sa delikadong posisyon para lamang makapasok sa playoffs.
Kaya kahit na matagumpay so far ang Jimmy Butler experiment at hindi rin ganap na walang basehan ang kumpiyansa ni Podziemski, mahirap makita ang Warriors na uulitin ang tagumpay nila kung wala silang gagawing malaking hakbang upang ayusin ang kanilang roster. Gayunpaman, habang sinusubukang buuin muli ng Golden State ang kanilang roster ngayong off-season, maraming option ang lumulutang bilang posibleng solusyon sa kakulangan nila sa scoring depth. Ngunit sa balitang pumirma si Bradley Beal sa Los Angeles Clippers sa isang 2 taon na kontrata, maaaring magkaroon ngayon ng pagkakataon ang Warriors na maagaw si Amir Coffey, isang 3-and-D wing mula sa kanilang karibal sa Western Conference. Si Coffey, 28 taon, ay isang murang ngunit maaasahang solusyon sa maraming problema ng Golden State. Kung magbubukas ang pagkakataon, siya ay maaaring maging perpektong target ng koponan sa free agency. Si Beal, 32 taon, ay naging isa sa mga tampok na pangalan sa free agent class na ito matapos lumabas ang balitang papasok siya sa buyout negotiations kasama ang Phoenix Suns. Maraming teams, kabilang ang Warriors, ang naiulat na interesado sa pagkuha sa veteranong guard sa isang murang kontrata. Bagamat makakadagdag sana siya sa opensa ng Golden State, ang kakayahan niya bilang ball handler at team player ay naging kaduda-duda na sa yugtong ito ng kanyang career. Sa pagpirma kay Beal, tinanggap ng Clippers ang kaakibat na panganib. Kasabay nito, tila siguradong hindi na nila muling pipirmahan si Coffey na ang 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $11 milyong ay nag-expire na sa pagtatapos ng nakaraang season. Si Coffey, na may average na 9 puntos, 2 rebounds, at 1 assist sa loob lamang ng 24 na minuto bawat laro para sa Los Angeles, ay inaasahang pipirma ng minimum contract ngayong off-season, isang pagkakataong swak na swak para sa Warriors. Bukod sa kanyang maaasahang depensa, napatunayan na rin niya na isa siyang mahusay na 3-point shooter sa buong career niya, kung saan tumira siya ng 41% mula sa labas noong nakaraang season sa 3 attempts bawat laro. Bagamat sa kasalukuyan ay maaaring mukhang hindi ito kailangan dahil sa pag-usbong ni Moses Moody noong nakaraang season, mabilis magbago ang mga sitwasyon. Si Moody, na may 3 taon na rookie extension na nagkakahalaga ng $37 milyong, ay gumawa ng malaking progreso sa regular season, ngunit hindi naging consistent sa playoffs, kung saan nag-shoot lamang siya ng 33% mula sa 3-point range sa 12 playoff games ng team. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon ang Golden State Warriors na makuha ang isa pang star player sa pamamagitan ng isang trade, posibleng maisama si Moses Moody sa magiging trade package. Bagamat may potensyal si Moody at nakitaan ng mga positibong pag-unlad sa kanyang laro, maaaring piliin ng team na isakripisyo siya kung ang kapalit ay isang mas kilalang star na makatutulong agad sa kanilang layunin na muling makabalik sa tuktok ng liga. Sa ganitong senaryo, ang pagkuha kay Amir Coffey bilang bahagi ng kapalit ay maaaring maituring na isang ideal at praktikal na hakbang. Si Coffey ay isang versatile player na maaaring magbigay ng depth sa bench at may kakayahang gumanap ng iba't ibang papel sa loob ng court, bagay na magiging mahalaga lalo na kung magkakaroon ng mga injury o kailangang mag-adjust ang rotation.